You don't own their salary. Kasi kinukuha na po yan ng taga-kingdom. Mag-loan, mag-solicit, pagtinda, everything that earns money. Kahit magbalibalintong ka, basta may money ka, i-remit sa kanila. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak ka down with evidence. Naku po, may mga bagong pasabog na naman si Senator Risa Hontiveros laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngako, ang dami parang dalang bala, ang dami palang dalang pasabog na ibinubulgar ni Senator Risa Hontiveros laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ako ito, Hontiveros presses Kibuloy over the forced tithes from members. Meron palang tawag dito, forcing ba na magbibigay ang mga member ni Apollo Kibuloy. Ako, ano ba ito mga kabig? Ito sa Inquirer.net nabasa ko, apart from allegations of human trafficking and sexual abuses, televangelist Apollo Kibuloy should also be held accountable for accusations that he had forcibly taken the salaries of the overseas Filipino workers as donations to himself and his religious group. Kingdom of Jesus Christ, KOJC, na sinabi ni Risa Hontiveros. Hontiveros also urged her colleagues in the Senate to listen to more stories of the alleged victims of Kibuloy. Sabi pa ni Senator Risa Hontiveros, more and more victim survivors have reached out to my office to share the horrific abuses they experienced as a member of KOJC. I call on my colleagues in the Senate to actually listen to these victim survivors. I'm sure that if they hear the experiences of the former members of Kibuloy, they would not hesitate to stand up for justice. Naku, mga kabibig. Ito pa, many OFWs worked day and night, but their hard-earned salaries, instead of going to their families, went to Kibuloy. And they were not only deprived of their salaries, they were even asked to sell things just so they can able to remit money, not to their families, but to the kingdom. Ito pang another pasabog ni Hontiveros. Ang daming pasabog ni Senator Risa Hontiveros laban kay Kibuloy. Ito ito pa. Araw-gabi daw. Si Renata nawala ng bahay dahil sa kabibigay ng buong salary niya at sigurado hindi lang siya ang OFW na nabiktima. We call our OFW our modern heroes, yet we are failing to protect them for the fraudsters like Kibuloy. Sana magkaisa ang Senado para mabigyan ang ating mga kababayan ng hustisya. May marami na palang mga Renata Fernandez, an OFW na kung saan ipresenta ni Senator Risa Hontiveros. The invocation of the right against self-incrimination must be made by witness actually present on a per question basis. This has been settled by the Supreme Court. Sa madaling salita, kailangan niya pa ring magpakita sa Senado. Ang bibigat na mga paratang sa kanya, pero hindi pa rin siya nagpapakita. Why is he hiding? Why is he so afraid? Takot ba siyang hindi niya madepensahan ng maayos ang mga inaakusa sa kanya? Ito pa. More and more victims daw ang dumunog sa office ng senadora para ibahagi ang kanilang na experience na pang-abuso ng KOJC, lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero meron akong nakitang video na isang OFW na nagsasabing hindi ito totoo at ipinaglalaban niya si Pastor Apollo Kibuloy. Panoorin natin to. Hindi ko maintindihan kung bakit takot sila kay Pastor Kibuloy. Dahil si Pastor Kibuloy pag nagsalita, parang double sword. Kaliwat kanan mayroon niyang blade. Sa bawat sinasabi ni Pastor Kibuloy,
ay katotohanan. Ang naiirita lang po sa katotohanan ay mga taong takot at gumagawa ng hindi maganda sa ating bayan. Kung ang tanong po ninyo, ang ating mga kababayan ba ay galit? Oo, galit po. Kasi marami po bilang advocate po ng OFW. Marami na po ang nagbaklas sa administration na to dahil hindi nila naramdaman at hindi nila nakita ang tunay na pagbabago na pinangako ng administration na to. Dito po, sa Liwasang Bonifacio, makikita po ninyo ang init ng pagtanggap ng mga tao. Gusto nila ng tunay na pagbabago. At sana, sa ating mga kababayan, lumabas na po kayo. Andito ang init. Nasa atin ang kapangyarihan para ipakita ang tunay at karapat-dapat para sa ating mga Pilipino. Laban po tayo, hindi pang sarili. Laban po tayo para sa ating bayan. Laban para sa bayan. Pastor Kibuloy, marami ka pong kakampi. Ang kakampi po ninyo ay mga taong naninindigan ng katotohanan at ayaw sa mga magnanakaw sa gobyerno. Laban po tayo. Labas na po kayo mga kababayan. Saan na po ang ating mga leader na oposisyon? Bakit kayo nagsitigil at hindi lumalabas? Dahil ba kayo ay natatakot sa administration na to? O kayo ay nakikinabang? Kawawa ang taong bayan nagtiwala sa inyo. Laban para sa bayan. They don't own their salary kasi kinukuha na po yan ng taga-kingdom. Mag-loan, mag-solicit, pagtinda, everything that earns money. Kahit magbalibalintong ka pa sa may money ka, i-remit sa kanila. Real family po is the kingdom, not your biological family. Ini-encourage po kami na if you're really faithful and you wanted more blessings, you can actually make your tithes instead of 10%, you can make it 9%. It's a lot. Some of us, yung kinukuha na nila yung the whole year of salary. Kasi meron po silang tinatawag na full-pledge and full-time worker. They don't own their salary. Kasi kinukuha na po yan ng mga taga-kingdom. And then, bibigyan lang po sila ng allowance as like $100, which you cannot sustain your own personal toiletries and, you know, so that's why wala na po silang money to send to their family. Kasi actually po, yun po yung pinaparamdam sa amin all this time na ang real family po is the kingdom, not your biological family. A month of blessing is the time of from September all the way to March. And everything we do, like mag-loan, mag-solicit, pagtinda, everything that earns money. Kahit magbalibalintong ka pa sa may money ka, i-remit sa kanila. And individually, you are given a certain quota. My quota is from September to March. I was given like 12,000 Singapore dollars and where I can get that money. So, ang mangyayari po, meron ka pong obligasyon na buuin yun. Kasi you only earn less than $1,000 in a month. Right. And you're taking out already your tithes and offering. And Exactly. ano pa yung matitira? You sacrifice everything. So mga kabibing, maghintay-hintay lang tayo sa mga latest updates sa kung saan papunta itong labanan ni na Senator Risa Hontiveros versus Apollo Kibuloy kasama ang kanyang mga supporters. Naniniwala ako na ang katarungan ay talagang makakamit yan sa tamang panahon. The question is, sino nga ba ang makakamit ng totoong katarungan? Si Senator Risa Hontiveros kasama ang di umano'y inabuso ni Pastor Apollo Kibuloy or si Pastor Apollo Kibuloy kasama ang kanyang supporters na di umano'y sinasabi na tinamakan or ginigipit ng mga taong gustong mapakulong, maparusahan si Pastor Apollo Kibuloy. Don't forget to like, subscribe, and share this video at comment below kung ano ang iyong kuro-kuro opinion sa mga issue ngayon na until now trending at hindi talaga susurrender si Senator Risa Hontiveros at din po si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga miyembro. Sino ang mananalo? Bye everyone. See you next time.